Ako si Ramil, 27 anyos, taga Caloocan City. Matagal ko nang gustong kalimutan ang gabing yon. Pero tuwing nakakasakay ako ng bus, hindi ko maiwasang maalala. At sa tuwing naiisip ko, nanlalamig ang katawan ko. Dahil alam kong hindi yun guni-guni lang. Gabi ng Martes, alas 11 na ng gabi. Late na ako nakalabas ng trabaho. Sa monumento ako nag-aabang na masasakyan papuntang Bulacan. Wala ng jeep, wala ng UB. At ang natira lang ay isang provincial bus na halos wala ng pasahero. Nakapark ito sa tabi. Bukas ang ilaw sa loob. Pero medyo mahina. Parang malapit ng mapundi. Sumakay ako agad. Pag-akyat ko, bumungad sa akin ang kakaibang katahimikan. Wala pang 10 pasahero sa loob. Lahat sila nakayuko o nakatingin sa labas ng bintana. Parang walang interes sa paligid. Hindi ko pinansin. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Kaya umupo ako sa gitnang bahagi ng bus, malapit sa bintana. Pag-andar namin, sumipol ang hangin sa labas. Ang kalsada ay madilim. Halos walang poste ng ilaw. Habang umaandar kami sa NLEX, biglang bumuhos ang ulan. Tumama sa bubong ng bus ang malakas na pagpatak ng ulan, na lalong nagdagdag sa nakakapangilabot na katahimikan. Habang nagbibilang ako ng mga ilaw ng poste, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Sa bawat pagbaba nila, hindi man lang sumasara ang pinto. Parang kusa itong nagbubukas at nagsasara kahit walang konduktor. Hanggang sa ako na lang ang natira. Ako at isang babaeng nakaupo sa bandang likuran. Nakayuko siya, mahaba ang buhok na parang basa, at nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya. Sinubukan kong baliwalain. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, nakatingin siya sa akin kahit nakayuko. Pinilit ko maging kalmado. Nagbukas ako ng cellphone para mag-text sa nanay ko. Pero wala akong signal. Sinubukan kong tumawag pero no service. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin ko ang kakaibang bagay. Wala ng konduktor. Wala ring driver. Napasinghap ako. Tumayo ako at lumapit sa unahan. Pero nang silipin ko ang harapan ng bus, wala talagang tao. Ang manibela, gumagalaw mag-isa habang umaandar kami sa madilim na kalsada. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Humakbang ako paatras, dahan-dahan, at muling tumingin sa babae sa likod. Wala na siya sa upuan. Ang naiwan lang ay buhol-buhol na buhok na basa, nakakalat sa upuan, at mga bakas ng tubig sa sahig na papalapit sa akin. Bigla ko naramdaman ang malamig na hininga sa batok ko. Kasabay nito, may marahang boses na bumulong sa tenga ko. Dapat bumaba ka na bago mahuli ang lahat. Napatalan ako at napatakbo papuntang pinto. Pero sarado ito. Pilit kong hinahatak, sinisipa, pero ayaw bumukas. Nilingon ko ang likod. Wala pa rin ang babae. Pero nakita ko sa sahig ang basa at mahabang buhok. Gumagapang papunta sa akin. Sumigaw ako ng malakas, pero parang walang nakakarinig. Sinubukan kong pumunta sa unahan para lumabas sa harapan, pero biglang nawala ang daan. Oo, nawala. Hindi na siya kalsada, kundi parang mahabang madilim na lagusan na walang katapusan. Nasa sobrang takot ako nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bus, at ang tanging liwanag na lang ay mula sa kidlat sa labas. At bawat kidlat, may nakikita akong nakatayo sa likod ko, unti-unting lumalapit. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, doon ko siya nakita ng malinaw. Maputla ang muka, wala ng mata, puro itim na butas. Basa ang buong katawan niya at may tali sa leeg na parang hinihila.
Bago ako makasigaw, hinila niya ako pabalik. At ang huling naaalala ko, tumilapon ako papuntang kalsada. Nagising ako kinabukasan, basang-basa, nanginginig sa gilid ng highway. May mga driver ng truck na nakakita sa akin at tinulungan ako. Nang tinanong nila ako kung anong nangyari, sabi ko, may bus, iniwan ako. Pero nagkatinginan lang sila at sinabing, wala nang bumabiyahing bus dito ng gantong oras, mga 10 taon na. Ngayon, tuwing may naririnig akong kwento tungkol sa white lady sa NLEX, hindi na ako nagtatanong dahil alam kong hindi siya kwento lang. Nakasakay ako sa bus na yun at alam kong hindi siya huling beses lalabas. Nag-aantay lang siya ng susunod na pasahero. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Mira, 24 anyos, at 7 buwan ng buntis. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun dahil muntik nang hindi makasama sa mundong ito ang anak ko. Gabi ng Biyernes, galing ako sa trabaho sa Pasig at pauwi ako ng Rizal. 11:00 na ng gabi, kaya wala nang halos jeep o taxi. May dumating na bus sa terminal, halos walang pasahero. Naisip ko, buti na lang, may biyahe pa. Pagpasok ko, nakita ko agad na 3 lang kaming sakay. Ako, isang babaeng medyo matanda na nasa bandang hulihan at isang lalaki sa dulo, nakaitim na jacket. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, nangingitim na parang may usok. Hawak ko ang tiyan ko. Inihimas-himas ko para kumalma ang bata. Bigla kong napansin na nakatingin sa akin ng lalaking nakaitim. Hindi siya kumukurap at ang ngiti niya sobrang weird. Iho, okay ka lang? Tanong ng matanda sa kanya. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang ngumiti hanggang sa makita ko ang isang ngipin niya. Matutulis na parang pang-aso. Doon ako nagsimulang kabahan. Hinawakan ko ang tiyan ko ng mas mahigpit. Lumingon ako sa matanda at nakita kong nanginginig siya. Parang alam niya kung ano ang nangyayari. Biglang bumukas ang bibig ng lalaki at lumabas ang dila na parang pang-ahas. Naramdaman ko ang malamig na hangin nang sabihin niyang, buntis ka, no? Napaatras ako sa upuan. Tumayo ang matanda. Sinubukan siyang harangan, pero sa isang iglap lang, narinig ko ang malakas na kalabog at sigaw ng matanda. Nang tumingin ako, wala na siyang ulo. Hawak ng lalaki ang dugo ang ulo at nginangat-ngat ang laman na parang aso. Napasigaw ako at nagtatatakbo sa unahan ng bus, pero wala nang driver. Naririnig ko ang mga yabag niya, mabibigat at mabibilis. Sumilip ako at doon ko nakita ang tunay niyang anyo. May mahahabang kuko, mapupulang mata at isang bibig na kayang bumuka hanggang leeg. Ang balat niya parang nababalatan at lumalabas ang laman. Ang bango ng dugo mo, lalo na yung nasa sinapupunan mo. Nang malapit na siya sa akin, biglang promeno ang bus ng mag-isa. Tumilapon kami pareho. Bumagsak ako sa bintana at nakalabas sa kalsada. Nagising ako kinabukasan sa ospital. Sabi ng mga pulis, natagpuan nila akong nakahandusay sa gilid ng daan. Pero walang bus. Wala ring natagpo ang matanda. Simula noon, tuwing may nagbabalita ng buntis na nawawala sa gabi, naiisip ko, baka nasa huling biyahe sila, kasama ng nilalang na yun. Pero nagpapasalamat pa rin ako, kasi kahit gano'n na nangyari, naisilang ko naman ang ligtas ang anak ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Ako si Tony, 28 taong gulang, taga Maynila. Hindi ko makakalimutan ang gabing naligaw ako sa isang bus na hindi ko na muling nakita kahit kailan. Gabi ng Huwebes, galing ako sa overtime sa trabaho sa Quezon City. Alas 12 na ng gabi at desperado na akong makauwi. Kaya kahit anong bus papuntang Maynila, pinara ko. May dumating na bus na luma, kulay itim ang gilid at halos hindi na mabasa ang karatula sa unahan. Pero sumakay pa rin ako. Pag-akyat ko, kakaiba agad ang pakiramdam ko. 5 pasahero lang ang sakay. Lahat sila ay nakatungo at parang walang buhay ang muka. Tahimik lang sila at walang gumagalaw. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Pero naisip ko baka pagod lang ako. Habang tumatakbo ang bus, napansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Hindi ito EDSA o kahit anong kilalang kalsada. Lahat ng nakikita ko sa labas ay puro madilim na gubat at mga abandonadong bahay. Nilapitan ko ang konduktor. Kuya? Sa Maynila ito dadaan? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. At doon ko nakita ang mata niya. Puro puti, walang itim, parang pangpatay. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa ibang pasahero at lahat sila ay nakatingin na rin sa akin. Ngiting parang punit at nakadilat ang mga mata. Tumayo ako at sumigaw. Para! Para! Gusto ko na bumaba. Ngunit walang huminto. Wala ring driver. Ang manibela, gumagalaw mag-isa habang patuloy kaming tumatakbo sa kalsadang mas lalo pang dumidilim. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isa sa mga pasahero nakalapit na sa akin at bumubulong ng, "Hindi ka na makakabalik." Tumakbo ako sa pinto. Sinubukan ko itong buksan. Pero nakakandado na ito. Sa labas, walang daan. Puro dilim lang na parang bangin. Ang huling natatandaan ko, tumalon ako sa bintana sa takot. Nagising ako kinabukasan sa gilid ng isang madamong lugar sa Rizal. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Nang bumalik ako sa terminal kinabukasan para alamin ang bus, sabi ng mga dispatcher, wala naman kaming kulay itim na bus at walang biyahe ng gabi. Alas 10 pa lang, sarado na ang lahat. Hindi ko alam kung saan galing yung bus na yun. Pero sana hindi ko na uli siya makita at hindi na muling makasakay doon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ariel, 29 years old, taga Quezon City. Madalas akong umuwi ng late dahil sa trabaho. Sanay na ako sa biyahe ng 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, may naranasan akong hindi ko kayang kalimutan. Alas 12 na ng gabi, galing ako sa Cubao Terminal at sasakay ako ng bus papuntang Fairview. Wala na halos tao sa kalsada, kaya laking ginhawa nang makita kong may bus na paparating. Huminto ito at agad akong sumakay. Pag-akyat ko, napansin kong halos walang pasahero. May 3 sa unahan, isang matandang babae, isang lalaking natutulog, at isang bata na nasa hulihan ng bus, nakaupo mag-isa. Mga 7 o 8 years old ata. Nakaputing t-shirt at nakashort. Nakayuko siya, parang pagod na pagod. Umupo ako sa bandang gitna, pero napansin ko, tuwing sumisilip ako sa salamin, nakatingin ng bata sa akin. Hindi ngumingiti, hindi kumukurap, nakatitig lang. Tahimik lang ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, mahina, at ang ulan sa labas, humahampas sa bintana.
Hanggang sa isa-isang bumaba ang mga pasahero. Una, yung matandang babae. Tapos yung lalaking natutulog. Naiwan na lang kami ng bata at ng driver na hindi man lang lumilingon. Lumipat ako ng upuan para hindi nakatutok sa akin ang tingin ng bata. Pero bigla siya nagsalita. "Kuya," mahina niyang sabi. Napalingon ako. "Bakit?" tanong ko. Ngumiti siya ng konti. "Pwede bang dito ka sa tabi ko? Natatakot ako eh." Nag-aatubili ako. Pero ayokong sumama ang loob ng bata sa akin. Kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Pero nang maupo ako, doon ko napansin ang kakaiba. Sobrang lamig niya. Para siyang yelo na may balat. "Bakit ka mag-isa?" "Hinihintay ko po si Mama." "Nasaan ba yung nanay mo?" Umiti lang siya. "Nasa likod." Napatingin ako sa hulihan ng bus. Pero wala namang tao. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya sa upuan. Biglang namatay ang ilaw sa loob. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin at boses sa tenga ko. "Tapos na ang paghihintay ko, kuya." Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang refleksyon ko. At sa likod ko, isang bata. Pero hindi na siya bata. Mahaba ang leeg niya, lumalaki ang bibig, at ang mga mata niya puro puti. Bago ako makasigaw, bumukas ang pinto ng bus at tumilapon ako sa madilim na kalsada. Pagbangon ko, wala nang bus, pero ramdam ko pa rin ang malamig na kamay ng bata sa leeg ko. Simula noon, tuwing gabi, may mga ulat ng mga pasaherong nakakakita raw ng isang bata mag-isa sa hulihan ng bus. Kapag nilapitan mo siya, hindi ka na makakauwi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Nardi, 31 years old, taga Pasig City. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Madalas akong umuwi ng hating gabi dahil sa trabaho. Pero pagkatapos ng gabing yun, nagbago ang lahat. 12:00 ng gabi, sumakay ako ng bus Cubao papuntang Antipolo. Malakas ang ulan, kaya wala halos ibang sasakyan sa EDSA. Pagpasok ko sa bus, halos wala ng tao. 3 pasahero lang sa unahan at isang lalaki sa hulihan. Umupo ako sa bandang gitna, malapit sa bintana. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob, kumikislap-kislap. At ang ingay lang na naririnig ko ay ang ulan at tunog ng gulong sa kalsada. Habang umaandar kami, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Hanggang sa 2 na lang kami noong lalaking nasa hulihan. Hindi siya ordinaryong pasahero. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at parang luma ang damit na suot. Parang hindi bagay sa panahon ngayon. Nakaupo siya ng tuwid, hindi kumikibo at nakatitig lang sa akin. Pinilit kong huwag pansinin, pero habang tumatagal, ramdam ko na sinusundan niya ang bawat galaw ko. Lumingon ako para tiyakin kung totoo ang iniisip ko. At doon ko nakita ang unang nakakatakot na detalye. Wala siyang kilay. Wala ring puti ang mga mata. Puro itim lang. Biglang nagdilim ang paligid nang umandar kami papasok sa isang daang walang ilaw. Tumingin ako sa harapan para humingi ng tulong sa konduktor. Pero wala nang tao sa unahan. Wala na rin yung driver. Pilit kong iniisip na bangungot lang to. Pero nang lingunin ko ulit ang lalaki sa likod, wala na siya sa upuan. Biglang bumigat ang hangin. May narinig akong parang kaluskos sa ilalim ng bus. Maya-maya lang, may malamig na kamay na humawak sa binti ko mula sa ilalim ng upuan.
Napasigaw ako at agad akong umakyat sa katabing upuan. Doon ko siya nakita. Gumagapang siya sa sahig. Sobrang haba ng braso at parang napupunit ang balat niya habang lumalabas ang mahabang ngipin na parang karayom. "Hindi ka na makakababa," bulong niya, sabay ngiti na puro matatalas ng ngipin. Tumakbo ako papuntang unahan ng bus. Pero nang hawakan ko ang manabela, wala na kaming dinaraanan. Parang walang kalsada, kundi isang mahabang itim na lagusan na parang walang katapusan. Narinig ko siyang papalapit, gumagapang ng mabilis, parang hayop. Nang makalapit siya sa akin, naamoy ko ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. May mahaba siyang dila na parang ahas. At bago ako makatalon palabas ng bus, bumulong siya sa tenga ko. "Isa ka na sa amin." Nagising ako kinabukasan sa isang abandonadong terminal na hindi ko alam kung saan. Wala ang cellphone ko, wala ang wallet ko. Pero may dugo sa damit ko na hindi ko alam kung kanino galing. Simula nun, tuwing gabi kapag sumasakay ako ng bus, pakiramdam ko nandyan pa rin siya, nakatingin at naghihintay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.